Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Balik na tayo dito sa dati nating setup, kaya diretso na tayo dito sa Bagyong Christine. Ang Bagyong Christine nga ay unti-unti pang lumalakas. Ayon sa pinakahuling pagtaya ng pag-asa, ito po ay nasa tropical storm category na may lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 80 km per hour. Ito po ay huling namataan ng pag-asa sa around 335 km silangang bahagi o eastern section ng Virac, Catanduanes. Nandito po yung kanyang gitna or center. Nasa dagat po, dito sa eastern section ng baybaying dagat ng Bicol region. Pero again, kung papansinin nyo, itong ating satellite image, yung bulto ng kaulapan nito ay nandito sa western section ng ating bagyo. Kaya sapul na sapul po niyan ang malaking bahagi ng ating bansa. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-northwest patungo dito sa mainland Luzon sa bilis na 10 km per hour. So again, ito pong mga bulto ng kaulapan nito ay unti-unti ring aakyat kasama po ng ating bagyo. Magkakaroon po tayo ng unti-unting pagpangit ng panahon o degrading weather mula ngayong gabi hanggang bukas dito po sa mainland Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Sa ngayon nga, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng pag-asa sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila, except dito sa ilang areas ng Mindoro at Palawan. At except din dito sa may area ng Catanduanes, which is ito yung pinakamalapit dito sa Bagyong Christine. Nakataas po dyan ang Signal number 2. Nakataas din po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng pag-asa dito po sa eastern section ng Visayas. Maging dito sa ilang areas ng Mindanao, dyan po sa may area ng Dinagat. Kasama na po dyan ang Surigao del Norte. Kasama na rin po dyan ang isla ng Siargao at Bocas Grande. Pero habang umaakyat po ang Bagyong Christine, madadagdagan po o ma-upgrade po yung ating Tropical Cyclone Wind Signals dito po sa mainland Luzon at mababawasan naman dyan sa area ng Mindanao. Again, ito po yung hangin na directly associated dito sa gitna or center ng Bagyong Christine. Pero dahil nga sa lawak ng radius nito na nasa around 720 kilometers mula sa kanyang gitna at nag-e-extend sa kanyang panglabas na kaulapan, ramdam din po yung mga breezy hanggang gusty conditions. Mula dito sa area ng Mindanao, particularly sa western section nito, ang natitirang bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Mimaropa. Dahil nga yan sa inflow ng hangin na hinihila ng Bagyong Christine. Maging dito sa extreme northern Luzon, meron din tayong northeasterly surface wind flow o yung mahinang amihan na hinihila ang Bagyong Christine. Sa kasalukuyan, yung ating bulto ng malalakas na pag-ulan o yung ating mga heavy hanggang torrential o yung halos walang tigil na pag-ulan ay nandito po sa area ng Bicol region at eastern Visayas. Yan po yung generally mas malapit sa center or gitna nitong Bagyong Christine. So again, mag-ingat po tayo dyan sa mga possible effects ng malalakas na pag-ulan na ito, gaya ng mga flash floods at landslides. Samantalang may mga pag-ulan din tayo na minsan may kasama rin pabugso-bugsong hangin dito po sa panglabas na kaulapan ng Bagyong Christine. Umabot po yan or nag-extend po yan dito sa area ng Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa, particularly ito pong area ng Marinduque, Romblon, kasama na po dyan ang Mindoro area, kasama na rin po dyan ang hilagang bahagi ng Central Visayas at ito pong western section ng Visayas, yung itaas na bahagi po nito. Ito pong mga isla ng Panay. Dahil naman sa inflow ng hangin na tumutungo dito sa Bagyong Christine, asahan din po natin ng maulap na panahon at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama na rin po dyan ang natitirang bahagi ng Visayas and ito pong area ng western section ng Mindanao. Yan po ang areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama na rin po dyan ang area ng Soc-Sargen. Samantalang dito sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, posible po tayong makaranas ng maulap na panahon at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at kung minsan meron din pong mga thunderstorms. Pero habang umaakyat ka ang center o gitna nitong Bagyong Christine patungo dito sa eastern section ng Northern Luzon, ito pong bulto ng mga pag-ulan at kaulapan nito ay sasakop na po dito sa mainland Luzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Unti-unti po yung mararamdaman mamayang gabi kasabay nga ng unti-unting pag-akyat ng Bagyong Christine papalapit dito sa eastern section ng Hilagang Luzon. Dahil po dyan, asahan din po natin ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Dito po sa general area ng Isabela, kasama na po dyan ang Cagayan, maging dito sa Aurora, kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Quezon at hindi pa rin po mawawala dyan ang area ng Bicol region. Again, yan po ay unti-unti mamayang gabi at magpapatuloy bukas. Masasakop na rin po ng panglabas na kaulapan itong Bagyong Christine ang natitirang bahagi ng Calabarzon. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila bukas. So meron din po tayong mga aasahang mga pag-ulan dulot nga nitong panglabas na kaulapan
ng Bagyong Christine. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa natitirang bahagi ng Luzon. Lalong-lalo na po ito pong mga kabundukan ng Cordillera. Usually, mas malalakas po ang bugso ng hangin sa matataas na lugar at malalakas din po ang mga pag-ulan. Yan po yung mga general area na prone sa flash floods at landslides. Kaya doble ingat po tayo dyan. Samantalang yung inflow ng hangin naman patungo dito sa Bagyong Christine ay magdadala rin po ng malalakas na bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan dito po sa extreme northern Luzon, maging dito sa ibabang bahagi nito. Meron din po tayong inflow ng hangin dyan na posibleng magpaulan din dito po sa areas ng Mimaropa. Kasama na rin po dyan ang western section ng Visayas. Ito po ay mangilang-ilang scattered o kalat-kalat na pag-ulan na lamang. Kasabay din ang pag-akyat ng Bagyong Christine bukas, mababawasan din po ang epekto niyan dito sa area ng Mindanao. Pero meron pa rin tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa western section nito. Yan po ang areas ng Zamboanga Peninsula, maging dito sa area ng Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. So ito po yung critical moments at times natin sa pagtawid ng Bagyong Christine dito po sa hilagang bahagi ng Luzon mula Wednesday hanggang Thursday. At dahil nga sa lawak po ng radius nito at diametro, sakop po niyan ang malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, maging dito sa ibabang bahagi nito. At again, yung mga malalakas na pag-ulan na nararanasan ngayon dito po sa Bicol Region at Eastern Visayas ay malilipat po dito naman sa Main Luzon kasabay ng pag-akyat nitong Bagyong Christine. Kaya again, torrential po, halos walang tigil ang mga pag-ulan dyan sa ngayon. Mag-ingat po tayo sa mga posibleng malalakas na pag-ulan dito naman sa Luzon in the next few days. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Christine. Again, ito po nga ay kumikilos pa west-northwest patungo dito sa eastern section ng northern Luzon. Diyan po sa may area ng Aurora, Isabela or general area ng Cagayan. Kasi dito mananatili po itong nasa tropical storm category hanggang severe tropical storm bago mag-landfall or tumama sa lupa. Dahil wala pa ito sa typhoon category, hindi pa ganun kasiksik yung kanyang gitna or mata. Mas malawak pa po ang mata niyan or gitna. Ibig sabihin po niyan, malawak din ang eye wall niya na kung saan nandun po yung pinakamalalakas na hangin nito. So if ever, example, naglandfall po yan dito sa may area ng Isabela, ramdam din po sa mga karatig probinsya at lugar yung malalakas na bugso ng hangin malapit sa gitna nitong mismong Bagyong Christine. Kaya doble ingat pa rin po tayo. So base dito, ang inaasahan landfall nito ay mula bukas hanggang Thursday. So yan nga po, again, yung binabanggit natin kanina, yung ating critical times. O dyan natin mararamdaman yung pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna nitong Bagyong Christine. Tatawid po yan dito sa mga kabundukan ng Cordillera hanggang sa lumabas muli dito sa may area ng West Philippine Sea. By then, posible pa po itong lumakas habang papunta dito sa may area ng Vietnam. Ganun pa man, dahil nga nasa dagat pa ito, hindi pa rin natin inaalis ang possibility na mas lumakas pa po ito before mag-landfall bukas. At maliban nga sa malalakas na bugso ng hangin, malapit sa gitna nito, malawak po yung kanyang sirkulasyon. Kaya nag-extend po yung kanyang mga breezy hanggang gusty conditions sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban pa yan sa malalakas na bugso ng ulan, malapit sa gitna nitong Bagyong Christine. So again, kasalukuyan pong nananalasa ang Bagyong Christine dito po sa eastern section ng ating bansa, particularly dyan sa area ng Bicol Region at ilang parts ng Visayas. So doble ingat po tayo particularly dito sa mga areas na naapektuhan na ng malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin dulot ng Bagyong Christine. At dito po sa mga areas ng Luzon na wala pa masyadong pag-ulan, maghanda po tayo sa pag-akyat nitong Bagyong Christine. Dahil again, aakyat din po itong mga bulto ng kaulapan at malalakas na pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin dito po sa itaas na bahagi ng Luzon in the next few hours at mga susunod na araw. At again, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at makinig po or makibalita sa inyong local LGU or DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. Mamaya tabayanan po muli ang ating update para dito sa Bagyong Christine. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.